At dahil sa palitan ng liderato sa Senado, hindi pa naipapadala sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Matapos bumoto kahapon ang 257 mula sa kabuuang 318 na kongresista para i-impeach si Vice President Sara Duterte, agad inaprubahan ng plenaryo ang mosyon para i-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero hanggang 4:34 p.m. kanina, hindi pa ito naipadadala sa Senado. Kanina nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado? Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting dito sa House at alam naman nila na may numero. Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman. Posible raw na pagka-convene ng Senate Impeachment Court ay hindi agad magsasagawa ng paglilitis dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero babala ni De Lima, kung hindi agad mag-convene ng Senate Impeachment Court, lalabag ang mga senador sa kanilang constitutional duty. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty. As can be seen from the Constitution, wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Kasama sina De Lima, Diokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.